Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ano ba balita? Kasama si dating Secretary Jerry Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development sa mga nagpasa, ng courtesy resignation alinsunod nga sa utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan. Kung inyong natatandaan, pinagpasa ni PBBM ang mga miyembro ng kanyang kabinete ng kanilang courtesy resignation ilang araw pagkatapos ng eleksyon. Bahagi daw ito ng performance evaluation na mga pinili niyang tumulong sa kanya sa paghahatid ng serbisyo sa bansang Pilipinas. Hindi na raw business as usual, sabi ni PBBM. Sa pagkatalo ng kanyang mga manok at maraming kandidato ng mga nakaupo sa pagkasenador, lumitaw daw na naghahanap ng resulta ang mga tao. Ang pagpaparesign sa mga kalihim ng mga kagawaran ay parte raw ng tinatawag na recalibration o pag-aayos ng administrasyon. Abay, magandang balita yan. Hindi naman talaga mawawala ng papel sa gobyerno ang dating kalihim ng DHSUD. Si Ginoong Acuzar ay itinilagang pamunuan ang proyektong Pasig Bigyang Buhay Muli. Rehabilitation project po ito na sinimulan ni First Lady Lisa Araneta. Pinalitan naman siya ni dating Undersecretary Jose Ramon Aliling. Kilala si Secretary Aliling sa larangan ng construction management bilang isa ang kanyang kumpanya sa mga suki ng malalaking development projects sa buong Pilipinas. Hindi nalalayo ang mga interes niya kay dating Secretary Acuzar ang pagtatayo ng mga gusali. Kaya naman, ang tanong, magpapatuloy ba ang pagkapatupad ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o yung 4PH? Matayog ang ambisyon ng 4PH ang magtayo ng 6 na milyong housing units o pabahay sa loob ng 6 na taong termino ni PBBM. Nakakatatlong taon na si Presidente pero parang wala pa tayong naririnig na naipatayo sa mga proyektong pabahay ng ating housing. Ang underdelivery ng sinabing dahilan ng pagtanggap ni PBBM sa courtesy resignation ni Ginoong Acuzar. Paano nga ba naman mahihikayat ang pribadong sektor na magtayo ng mga high-rise residential building gayong walang kasiguradihang makakayanang bayaran ang mga ito ng mga target beneficiaries ng 4PH. Kaya naman, maging bukas sana ang bagong housing czar sa ibang paraan ng pagtugon sa pangangailangan sa pabahay ng mga Pilipino, lalo na ng mahihirap at walang tuloy-tuloy na kita. Sabi nga, nariyan ang site upgrading, pagkasaayos ng mga tinatawag na informal settlements o mga komunidad na kung saan walang titulo ng lupa ang mga pamilyang nakatira. Maaaring ayusin ang serbisyo ng tubig at sanitasyon sa mga lugar na ito. Pwedeng lagyan ng maayos at maliliwanag na kalsada. May pautang din sana sa mga pamilya para unti-unti nilang mapaayos ang kanilang bahay. Ito ang solusyon sa mga proclaimed sites o mga lupang pagmamay-ari ng gobyerno na ginawang socialized housing site. Para sa mga informal settlers naman sa mga pribadong lupa, nariyan ang Community Mortgage Program, CMP. Alam natin yan. Matagal na ang programa ito at napatunayang epektibo. Kailangan paglaanan ng malaking pondo ang CMP para matulungan ng mga pamilyang mabayaran ang lupa. Kalaunan ay mapaganda ang kanilang mga bahay. Sa mga lugar na kailangan talagang i-relocate ang mga pamilya, lalo na mga hazardous areas, dapat ayusin ang mga resettlement projects ng National Housing Authority o NHA. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga nagkatrabaho. Naroon na dapat ang tubig at kuryente bago pa sila ilipat. Obvious ba? Tubig at kuryente. Mga kapanalig, isa sa mga prinsipyo ng panlipo ng turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching ang tinatawag na subsidiarity. Tumutukoy ito sa pagkilala sa kakayahan ng mga taong solusyonan ang kanilang mga problema. Sa isyu ng pabahay,
Hindi tamang ang ididikta lamang ng gobyerno ang masusunod. Tulungan natin ang mga tao na magawa ang solusyong akma sa kanila. Mga solusyon na kung saan magagamit nila ang mga kakayahang tinanggap ng bawat isa. Wika nga sa unang sulat ni Pedro 4Gs. Sa ganitong paraan, tunay na mararamdaman ng mga tao na kaagapay nila ang gobyerno. Di po ba? Kaya mga kapanalig, may kasabihan nga walang squatter sa kanyang bansa. Mahalaga yung oportunidad na magkabahay, sariling bahay, sa sariling bansa. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.